So, hello guys, what's up? It's me again, si Alicia nyo at nagbabalik ulit para sa ating panibagong video. So, ngayon nga po mga minamahal, muli po nating pag-usapan ito nga pong kumakalat na viral photos di umano ni Vice President Sara Duterte. Ako mga minamahal, unang-una sinasabi ko sa inyo na medyo hindi po talaga ako naniniwala sa picture na to dahil kung i-zoom natin, medyo may pagkahawig nga naman ni VP Sara itong nasa picture pero hindi ko masisiguro na siya nga yung nasa picture na yan. Pero uulitin ko, alam nyo naman na nagkaroon ng issue itong ating Vice President patungkol nga po kay Jan Amores. Kaya hindi natin masisisi na iisipin ng ibang tao na baka itong picture na to ay si VP Sara. Pero uulitin ko sa inyo mga minamahal, yung mga kakamping ngayon, meron pong binoboses. Ang sabi nila, deserve naman daw po ni Vice President Sara Duterte na magkaroon daw ng ganyang issue. Dahil yung ginawa daw po ng kanyang ama kay former Senator and Attorney Leila de Lima ay hindi daw po yun kalampas-lampas. So parang kinakarma daw po itong si Vice President Sara Duterte sa ginawa ng kanyang ama sa pambababoy sa mga kababaihan noon at sa iilang mga senador na bumabatikos, mga critics ni former President Rodrigo Roa Duterte. So, kung makikita niyo yung picture na yan mga minamahal, parang isang babaeng lumuluhod, tapos hawak ang kamay ng bewang ng lalaki at hindi ko alam kung sa isang hotel ba to or naispatan lang talaga sila. 'Di ba? Hindi natin matukoy. Pero isa lang yung nakikita ko dito. It's either gawa-gawa lang din po yung picture na yan ng kanilang mga kabaro. Yan yung aking pananaw mga minamahal. Yan yung aking perception. Yan yung nakikita kong views. Hindi yan gawa-gawa ng kakamping. Kasi hindi naman po ganun yung mga kakamping yung mahilig gumawa ng issue. Hindi po ganun yung mga kakamping. And also yung mga loyalist. Tayo nga lang po mga minamahal, debunk lang nga po tayo ng debunk ng mga ginagawa nilang issue. Katulad diba ng bangag o ginawa nila si PBBM ng issue ng bangag. Ano yung ginawa natin? Dinepensahan lang natin at sinabi natin yung katotohanan na paano magiging bangag ang isang presidente ganito naman siya kung kumilos o ano yung patunay nyo na bangag o 'di ba ganun lang yung ginagawa natin, sila yung atake ng atake, tayo yung depensa ng depensa sa mga kasinungalingan nila. Kasi tayo, we are here for the truth kasi wala naman pong mga Pilipino ang deserve na makarinig or deserve na makabalita ng fake news. Kasi hindi po yung deserve ng mga Pilipino. Ang deserve natin yung katotohanan. So ulitin ko, in my own perception and my own views, opinion, mga minamahal, hindi po kayang gawin ng mga kakamping ang manira. So, hindi nila kayang gawin na sirain itong si Vice President Sara Duterte dahil in the first place, sirang-sira na itong si VP Sara. So, bakit pa natin kailangang sirain ng isang taong matagal nang sira? Para saan pa? 'Di ba? Para saan pa yung paninira natin? Siya na mismo yung sumisira sa kanyang sarili. Katulad na nga lang po noon, 'di ba? Nang may bagyo. O ano yung nangyari? Pumunta doon sa Germany, nanood ng concert ni Taylor Swift. Imbes na pumunta doon sa plenary session kung saan dinideliberate yung kanyang budget, anong ginawa niya? Pumunta siya doon sa Calaguas Island, nagbakasyon. Inuulan tayo, 'di ba? Dumating ulit yung panibagong baha. Ano yung ginawa ni Vice President Sara Duterte? Gumala, umattend sa kasal ni Rama doon sa Cebu. So, in the first place, mga minamahal, bakit pa natin sisirain itong si VP Sara na siya na mismo yung sumisira ng kanyang sarili? 'Di ba? So, hindi din natin deserve na pag-aksayahan ng oras itong si VP Sara in the first place. 'Di ba? Sino ba siya para pagbigyan natin at pagtuunan ng pansin? Ang pinagtutuunan natin ng pansin dito, yung mga national issue. 'Di ba? Yung threat na ginawa niya sa ating presidente, yung threat na ginawa niya kay F. Elisa, yung threat na ginawa niya dito kay House Speaker Martin Romualdez na parang tila baga pinapatunayan niya na totoo na meron nga silang Davao Mafia na miyembro siya ng big syndicate. So yun dapat yung pinagtutuunan natin ng issue, yung confidential funds niya. So malabo na tayo ang gagawa or magmamanipulate ng picture na to na nag-viral ngayon
sa TikTok at sa Facebook. 'Di ba malabo na kakamping or mga loyalist ang gagawa nito. So ang aking nakikita at napapansin, sila din ang gumagawa sa surroundings nila, sila yung gumagawa ng issue na to. So bakit? Bakit nila gagawan ng issue ang kanilang mismong patron, si Vice President Sara Duterte? Unang-una mga minamahal, gusto nilang ipamuka ng ating presidente, 'di ba? Ang gumagawa ng way para i-demolish itong si Vice President Sara Duterte. Gusto nilang pamukain ng ating presidente ay takot kay VP Sara. Kung kaya't anong mga moves na lang ang ginagawa nila para mag-reflect kay PBBM. Lahat. 'Di ba kung sinisiraan si VP Sara, ang gusto nilang palabasin, lahat ito pakana ni PBBM. Lahat, mga minamahal, pakana ng administrasyon. Yun po yung nakikita ko na gustong ipalabas, itanim sa isipan ng mamamayang Pilipino ng ating Vice Presidente ay kinakawawa, ng ating Vice Presidente ay talagang pinagtutulungan kasi yan yung gustong i-create na kaisipan ni VP Sara sa mamamayang Pilipino na lagi na lang siyang inaatake, 'di ba? Na lagi na lang siyang kinakawawa, lagi na lang siyang pinagtutulungan. Kasi ganun yung gusto nilang itanim na mindset sa mga Pilipino. Na si PBBM, walang hamas na pinagtitirada itong si VP Sara. So, yun yung nakikita ko. Itong picture na yan, na isinad sa akin at nagtanong pa nga, Mima, sa tingin mo si VP Sara ba yan? Para sa akin, hindi naman ako naniniwala na si VP Sara yan. Pero pinalabas lang nila yung picture na yan para itanim sa isip ng mamamayang Pilipino na ay, nagsisimula na yung siraan. Hindi kaya ni PBBM si Sara Duterte kung kaya't sinisiraan na nila. At saka mga minamali, isipin nyo, bakit naman kailangang sirain pa ni PBBM si Sara Duterte? Eh, hindi naman pwedeng tumakbo sa pangalawang pagkakataon ng presidente. So, para saan pa? Isipin nyo na, para saan pa kung i-demolish ni PBBM si Sara Duterte na in the first place, hindi na pwedeng tumakbo sa pangalawang pagkakataon ang ating presidente kasi 1 year, 1 term lang po ang presidency. Isang term, pero 6 na taon. Diba? So, para saan pa? Sino yung magbe-benefits kung sisiraan ni PBBM si Sara Duterte? Diba? Isipin nyo pero kung sisiraan ni Sara, itong si PBBM, meron silang makukuhang benepisyo. Dahil si Sara Duterte pwedeng tumakbo pa bilang bilang presidente ng bansang Pilipinas. Nagigets ninyo? O, kung sisiraan ni PBBM man si Sara Duterte, malulugi si PBBM. Dahil unang-una, hindi naman siya importante. Pangalawa, ano yung magiging benepisyo niya? Hindi naman siya makakatakbo bilang presidente. Diba? While Sara Duterte, kung sisiraan niya si PBBM, meron siya makukuhang benepisyo. Kasi pwede pa siyang tumakbo bilang presidente ng bansang Pilipinas. Nagigets ninyo? So para sa akin mga minamahal, kasi ang daming mga kakamping kasi ngayon na sinasabi na itong si Sara Duterte ay kinakarma. Yung karma, feeling ko totoo. Kinakarma itong si Sara Duterte dahil nabuking. Yung kanilang ginawang katarantaduhan, yung pagnanakaw sa kaban ng bayan, siguro yun yung karma. Pero yung ganitong picture, feeling ko mga minamahal, hindi to karma eh. Yung nakikita ko dito, sila lang din yung gumagawa para masira ang administrasyon. Yun yung nakikita ko na views, perception ko dito sa photos na to. Pero yung sinasabi, ini-insist ng mga kakamping na ay baka nakakarma na itong si Sara Duterte dahil kung ano yung ginagawa ni former President Duterte noon sa mga kababaihan at kay Leila din Lima, wala tayong magagawa doon kasi yan yung nakatatak na sa isip nila kasi yung paninira ba naman ng kanyang ama, hindi talaga yun pwedeng walain sa isip ng mamamayang Pilipino. 'Di ba? Kaya gumaganti pa nga yung ibang mga pero sa issue na may sense. 'Di ba? Yung hindi yung gawa-gawa lang ng issue. Hindi naman kasi ganoon yung mga kakamping eh. 'Di ba? Nagigets nyo ko, mga minamahal. So anyway, yun po, pahingi lang po ako ng konting likes, tapos share, tapos comments
para makatulong po. At kayo, i-comment nyo kung ano yung perception nyo dito. Kasi ang sabi, kinakarma na daw. Pero para sa akin, din gawa-gawa lang nila yan para masira si PBBM. So kayo, kung ano yung views at perception nyo, i-comment ninyo yung opinion nyo at binabasa ko po yan. So pahingi lang po ako ng like and share. Tapos wag nyo na din pong kalimutan na mag-subscribe sa ating munting channel para makatulong sa ating algorithm. Yun lamang po. Ingat mga kababayan.